Puso ni Alden, kamusta na ngayon mga kasombreros? Tapos, sinong mas mayaman? Si Alden ba o si Kat na ngayon mga kasombreros? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, may mga nakuha ang footages ulit kina Alden mga kasombreros sa Siargao, no? May isa rito na medyo nasa malayo siya, no? Na din Alden sabi dito. Tapos parang nasa green sila na sasakyan, no mga kasombreros. So they're doing their shoots, no? Dito ay parang parang pinag-drive, no? Or parang parang sinundo, no? Parang ganoon mga kasombreros. Si Nadine mga kasombreros at saka si sinundo ni Alden si Nadine mga kasombreros, no? Tapos kunwari ay may maleta siya. Hindi, parang parang paalis na pala si Jao dito mga kasombreros. Tapos si Nads naman ay parang nag-aantay mga kasombreros, no, na yun, tapos bumalik si Alden and so on mga kasombreros. So dito ay gumagawa sila ng eksena, no, mga kasombreros. Naka-blue dito ulit si Tisoy. Tapos yung sasakyan nila ang cute kasi green mga kasombreros. So parang kunwari daw ay pinipigilan, no, or parang ayaw umalis ni Alden. Parang ito yung nababasa kong kwento dito mga kasombreros. So, yun, naispatan sila ng mga residents doon, mga kasombreros, no? Na kung saan ay parang ayaw yata. Oo, parang ayaw yata. Umalis na Alden sa ano. Kasi parang separation, parang mag-separate sila mga kasombreros, no? Yung kwento dito. No? Ito yung nakita kong takbo ng kwento. Tapos, nung pagdaan pala nung kanilang sasakyan, na green mga kasombreros nga, na ginamit nila sa shoot, ay naispatan din sila mga kasombreros at saka na-recognize sila ng tao dito, ng mga residents doon mga kasombreros. Sabi niya, POV, dumaan si Alden, si Nadine Lustre sa barangay nyo, no? Tapos, grabe, may mga camera, may mga camera yung nila mga kasombreros, yung tao dito, yung kanilang sasakyan, no? So grabe. So part ng kanilang ito, ng kanilang shoot din po mga kasombreros. Okay. So palagay ko itong van na nasa unahan nila, ito yung kumukuha rin ng ibang anggulo mga kasombreros. Tapos ang daming camera na so ganun pala, na nakakabit lang yung camera mga kasombreros para hindi na siya kumbaga pa hindi siya delikado, no, kasi pag may tao pa na magka-camera mga kasombreros sa ganyan, tapos highway, tapos tumatakbo ang sasakyan, so delikado siya mga kasombreros. So hindi ko lang alam kung anong barangay ito. Ito po yung nakalagay nandito no, POV, dumaan si Nadine Lustre sa barangay niyo. Daming likes ito sa TikTok alam ko na sa 4,000 likes, no, ito mga kasombreros. So ito po siya, no. Parang si Nadine yung nagda-drive, no, mga kasombreros. Tapos si Alden naman ay nakasakay lang. So marunong naman silang mag-drive mga kasombreros. Tapos ito, ang cute nito mga kasombreros, kasi dito ko nalaman na may anak na pala ito si Christopher Diwata, no. May picture dito si Alden at saka yung anak nga ni Christopher Diwata. So malaki na pala yung anak ni Christopher Diwata, na parang nasa 10 years old mga kasombreros, no. So nagpa-picture siya kay kuya niya Alden, of course, no, kay Pambansang Bay, mga kasombreros. So anak pala ito ni Christopher Diwata. So hindi ko lang din sure kung yung asawa ni Christopher Diwata ay andoon, no, or sumama sa Siargao mga kasombreros para sa shoot ng ng Love Siargao nga mga kasombreros. Tapos yun, isa sa mga isa sa mga major items natin, kamusta ang puso ni Alden ngayon, no? May post dito ang isang admin 9 hours ago, Pinoy Buzz Daily. So Kathniel, fans shaking, Alden also trending, viral celebrity drama series or drama sends Facebook into meltdown. So na-relate ko ito mga kasombreros, no, kasi ako man ay nagtataka or parang napapaisip, no, kamusta ang puso ni Alden ngayon mga kasombreros.
So when it comes sa love life kasi parang hindi pa priority ni Alden eh. Pero yung heart niya mismo mga kasembreros, kung kamusta na nga ba? Kasi di ba hindi naman niya pinipressure ang kanyang sarili kahit na 34 years old na siya. So namukhang teenager. Namukhang teenager, mukhang 20s pa rin mga kasembreros, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King. So dito naman sa pinost ng isang admin, no, Pinoy Buzz Daily, Pinoy Buzz Daily, Showbiz Pinoy Buzz Daily mga kasembreros. So kamusta, no, ang kanyang puso? Kaya napaisip lang ako bigla mga kasembreros sa puso niya, Phenomenal Box Office, or sa status ng kanyang puso mga kasembreros. So tapos ang nakakatawa dito kay Pinoy Buzz Daily, pinost niya pala yung isang thumbnail natin, no, sa YouTube mga kasembreros. Kath galit sa pagsusugal, pakinggan Kath na up today, Alden pasabog din. So yun yung ating pinost nung nakaraan mga kasembreros, no. So kayo, no, kamusta na kaya ang puso ni Alden? So kasi di ba minsan nagpo-post din siya ng mga malalalim about life, no, about lessons or lessons of life, no, about God, about prayer, of course, no, given na yun. Pero kamusta kaya ang heart ni Alden? So nakita natin happy naman siya mga kasembreros, pero alam natin na may kulang pa, no. Pero soon mga kasembreros ay dito ay magiging buo din, no, ang puso ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yun, kamusta natin yung medical drama series ni Alden. No, nag-post dito ang isang admin kagabi ng picture ni ano ba yung pangalan na? Nakalimutan ko rin yung pangalan ni Alden sa Code Gray na drama series or medical drama series. So ang pogi naman ng ka-inspirasyon, no, sabing gano'n nag-post mga kasembreros sa kanyang caption. So yun po, no. Dito ay of course naka doctor attire si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, no, na kung saan ay aabangan din natin. So after siguro ng Love Siargao, tapos ang ginagawa kasi nila, kunwari hindi pa ipapalabas, parang muna sila ng press con, parang mag-media launch muna sila, tapos sa kanya gagawin mga kasembreros yung kunwari yung taping or yung shoot mga kasembreros, no, kagaya sa Love Siargao. So nauna sila nag-press con, tapos para ma-anticipate ba ng mga tao, mga kasembreros, mas lalo silang ma-excite. So nauna nilang sinut ang Love Siargao, tapos nauna silang nag-press con sa Love Siargao, tapos nag-press con din sila sa drama series na Code Gray, pero yun nga, no, hindi pa sila nag-shoot, pero nauna muna sila nag-shoot ng Love Siargao. Tapos after nyan ay hindi natin alam, no, baka may shoot na naman siya or mag-shoot na naman siya mga kasembreros ng Code Gray. Tapos mag-media launch na naman siya for the promotion, of course, ng Love Siargao. Kasi yun yung kanilang yun yung kanilang parang pattern. So una press con, tapos media launch, tapos after na matapos ang taping or shoot, promotion na naman, no, another press con mga kasembreros ang kanilang gagawin para sa pag-promote na mismo ng ng kanilang serye or ng kanilang project mga kasembreros. So yun po. So abang-abangan natin, no, yung mga kaganapan ni Soiti mga kasembreros, especially dito rin po sa Code Gray mga kasembreros. So ang galing-galing ng kanilang technique mga kasembreros, no, yung kanilang strategy sa ngayon. So ayun po, no, talagang abangan din natin. Tapos may isang fan din doon para sa sa may Siargao mga kasembreros na nagpa-picture, no, kay Phenomenal Box Office Cinema King, kaya Jao Calderon mga kasembreros. Sabi niyang caption niya dito ay, "Nice to meet you, brother Alden Richards." Pero niisip ko matagal na ito, pero bagong post lang kasi ni Sir kagabi mga kasembreros sa kanyang TikTok account. So palagay ko ay bago ito, no, parang naka Eduardo
It's giving Eduardo, no, sa pulang araw na aura dito ni Alden, mga kasus, dahil nga dito rin sa sombrero niya, no, mga kasus. Pero palagay ko recent naman ito, no, na post, mga kasembreros. Tapos next item natin, ito, pinost ito ng isang admin 1 hour ago, no? Pero kagabi niya pa ito pinost, mga kasembreros. Sabi niya, good evening. Daming likes, so 104 reactions, 1 hour pa lang niya pinost. So, ang igop-igop dito ni Soiti, mga kasembreros. So, ito pa pinost, no, ng admin na si Charjan. Si Richard Fulkerson. Tapos, January ang kanyang birthday, kung kaya Charjan. So, hinulaan ko lang yun, mga kasembreros. So, baka yun kasi yung kanyang ang kanyang meaning, mga kasembreros. Tapos, next, yun. So, isa sa mga major items natin, sino na ba yung pinakamayaman or mas mayaman, no? Si Alden ba? O si Kath, mga kasembreros, sa kanyang, sa kanilang status ngayon. So, si Kath dito, may pinost dito ang isang admin. Top 7 most beautiful women in the world, hashtag Catherine Bernardo. Tapos si Alden naman dito, of course, ang kanyang frutas. So naisip ko, sino kaya mas mayaman dito sa dalawang ito? Dalawang ito, mga kasembreros. So pareho naman kasi silang most valuable taxpayers, no, mga kasembreros. Tapos ang frutas dito ni Alden ay may pinost, grabe daming likes, so 9,200 reactions itong frutas ni Alden, mga kasembreros. This summer, feel truly refreshed with frutas. Mango shake, real fruits, real fresh, real Pinoy. That's frutas real. So hindi ko alam kung na-post ko na ito yung nakaraan, pero ito po ay nakita ko gabi, kaya sinasama ko ulit sa ating item. So naisip ko, kaliwat kanan talaga yung endorsements, no? Pero ang nakita ko dito, parang si Alden kasi mas dumami yung kanyang bago na endorsements, mga kasembreros, no, ngayong 2026. So si Kath, wala ko naisip na bago kay Kath kasi yung yung mga pinopost na KFC, Conzays, Maggi Magic Sarap, yung Betadine, Zion, yung mga yun talaga, yung KFC talagang nandyan, yung Ideal Vision. So parang mga luma na niya, no, na mga endorsements, mga kasembreros. Pero yun nga, no, so naisip natin si Alden, talagang madami ang kanyang naging bagong, parang 4 yata yung naging bagong endorsements ni Alden yung 2026, mga kasembreros, no. May pa lang tayo, wala pa tayo sa kalagitnaan ng taon, mga kasembreros. Meron siyang special line clear braces, may frutas, may BYD, ano pa ba, palagi ko 4 yun na bago, mga kasembreros, na sa basket or sa endorsements ni Phenomenal Box Office Cinema King ngayong taon. So ano pa nga ba, tinulungan niyo ako mag-isip. Palagi ko 4 yung bago na nagpirma siya na kontrata. Pero yun, so far yun ang inaisip ko, mga kasembreros. Unang-una dun yung special line clear braces, yung BYD, tsaka yung frutas, mga kasembreros. Okay. Hindi, yung CDO Carne Norte. Yung CDO Carne Norte niya parang luma naman yan na, mga kasembreros, no? Yung kanyang dito, yung kanyang pagiging endorser ng CDO Carne Norte. Yung Alpha Pro Dog Food, of course, no, matagal na rin. Pareho sila ni Kath, mga kasembreros. So pero yun, talagang napaisip ako na sino na kaya yung mas pero si Kath kasi, of course, no, businesswoman ang nanay niya, talagang yung handler niya at saka manager ay kumapabiterana na sa pag-ipon at pag-invest, mga kasembreros, no, si Mama Min. At saka mas bata kasi nagsimula si Kath, no, mga kasembreros, sa pag-artista. So talagang maliit pa lang ay batak na siya sa trabaho at kumikita na siya sa murang edad, mga kasembreros. Maliban, of course, dito sa pamilya nila ay mayaman na, ay talagang mas lalong yumaman, mga kasembreros, no, nag-artista si Kath, mga kasembreros. So nevertheless, nawala, naisip ko lang
mga kasembreros, kung sino ang mas mayaman sa dalawang ito, mga kasembreros. So, pero of course, no, yung puso kasi nila na talagang matulungin, yun yung nagmamatter, mga kasembreros. Tapos, sige, last items natin ito. May pinost pa kagabi na dalawang pictures dito, mga kasembreros, about kay Alden at saka kay Nads nga, no. Ito po ay nung nasa gilid na sila. Alam ko na i-flash ko yung ibang angulo dito nung nakaraan. Pero ito ngayon ang bago, mga kasembreros, no, or mga bagong angulo na pinost kahapon. So dito ay yan, parang naka dirty white na si Soiti, mga kasembreros. And then so ito po ay pinost 22 hours ago ni April's Whatnot, no, sa kanyang Facebook account, mga kasembreros. So behind the scenes ito, nina Soiti, no, nila Jao at Kara, mga kasembreros. So nakakatuwa lang, no, kasi talaga nakukuhaan sila at saka ang ganda ng quality ng camera talaga. So ito po ay post, no, ni April's Whatnot, na mga kasembreros and mga Cathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Cathin items. Ipi-play back. So wala tayong ipi-play ng videos. So pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God ay medyo disiplina ito, mga kasembreros. Ang title natin ay Gaya ng Usa, Babaeng Usa. Bakit ganito ang title natin? Proverbs chapter 5 verse 19, as a loving deer in a graceful doe. So ito pala, yung doe po ay babaeng usa. Let her breasts satisfy you at all times and always be enraptured with her love. So ito pa, mga kasembreros, yung chapter ng Proverbs chapter 5, mga kasembreros, ay mostly ng pinag-uusapan dito or topiko ni Haring Solomon, mga kasembreros, ay about adultery, no, or yung pangangalunya, mga kasembreros, na kung saan ay nako-commit ng isang lalaki or asawang ikinasal or may asawang lalaki sa isang babae. So the peril or the danger of adultery actually yung buong chapter ng chapter 5 ng Proverbs, mga kasembreros. So alam nyo, dito ko na-realize kasi minsan nakikinig yung mga magulang ko ng radyo. So definitely mga pinag-uusapan sa radyo yung minsan yung mga letters, yung mga liham na binabasa ng DJ ay about yung mga nawasak na pamilya, yung mga naghiwalay na mag-asawa, yung mga mga kabit-kabit, mga kerido. So yun po, mga kasembreros, no. And sa mga letters na yun ay of course, no, when we are talking about broken relationships, adultery, third party and all, mga kasembreros, talagang kapag may mga anak na yung broken family, na yung mag-asawa separated na yung mama at saka yung papa, tapos may mga anak, mga kasembreros, talaga yung kawawa ay yung mga anak, mga kasembreros. So kung dito kung naghiwalay man sila tapos napunta sa babae yung mga anak tapos yung suportahan ng tatay, so okay yung ganoon. Pero ano pa rin, mali pa rin, mga kasembreros, kapag ikinasal na kayo tapos naghiwalay dahil na naghanap ng asawa yung babae o naghanap ng asawa ng ibang asawa yung lalaki. So pangit pa rin siya, mga kasembreros. Kung pa hindi ito yung ideal na relationship na mag-asawa na gusto ng Diyos, because God wanted every married couple na irespeto, no, igalang at bigyan ng mataas na halaga, no, mataas na value at paggalang or reverence, mga kasembreros, ang pag-aasawa talaga. That is why yung mga nagko-commit ng adultery, nagko-commit ng mga pangangalunya, ng immoralidad, mga kasembreros, ay huhusgahan at hukman ng Diyos, mga kasembreros. So kapag hindi nagsisi ang yung mag-asawa na naghiwalay tapos for the parang may mga reason kasi kunwari yung reason mo hiniwalay mo yung asawa mong lalaki kasi lasenggos, nasaktan ka, tapos kailangan mo na kasi you have to move away kasi nga sinasaktan ka, tapos hindi na healthy yung relationship. Pwedeng ganun. Pero kung ang reason mo na babae or lalaki, ang reason mo gusto mong hiwalayan yung asawa mo because gusto mo maghanap ng ibang kalaguyo, so yun na yung mali, mga kasembreros, no, at saka kasalanan sa Diyos. So case to case basis, mga kasembreros, no, pero as much as possible ay talagang igalang dapat yung
tao dito, yung pag-aasawa mga kasembreros. Yung mapabigyan ng napakataas din na halaga or respect no ang pag-aasawa mga kasembreros. So hindi siya kasi parang hindi siya parang laro na parang hindi siya trial and error na gusto ko tapos after 2 years maghihiwalay kami. So parang ganun kasi nagiging mindset din ng mga tao mga kasembreros na nakakalungkot na reality na kapag bagong asawa or parang ganito so parang hindi pa sila nagpapakasal because tinatry at tinetest niya pa, tinitingnan niya pa kung magiging compatible sila nung jowa niya, tapos nagkaanak na siya. So parang ganun ba, parang hindi siya trial and error dapat. So kung kaya dapat bago ka magpakasal, kilalanin mo muna, no? Kilalanin ko ba pa, compatible ba kayo? Kasi yung yung kuya ko, hindi naman po sa pagmamalaki, yung kuya kong isa na nagpatapos sa akin ng pag-aaral mga kasembres ay talagang 10 years yung kanilang pagiging girlfriend-boyfriend mga kasus bago sila nagpakasal. That is why tumagal, no? At saka hanggang ngayon sa awa ng Panginoon ay buo pa rin yung kanyang pamilya because kinasal sila. Nasa tamang proseso, no? Parang ganoon siya mga kasembreros. Hindi siya yung dito yung tulad niya, sobrang bilis na ng panahon, sobrang bilis na mga magjowa, no? Nasa teenager stage pa lang, 15, 16 yung mga bata. Gusto na magka-jowa, no? 14, 15, ako talagang grabe. Tapos 18, so parang kung pa mapupusok talaga mga kasembreros sa mga kabataan yan, no? Dala na rin ng influence ng social media mga kasembreros. So parang masarap to, parang gusto nilang tikman, parang gusto nilang mag-join, parang gusto nilang i-try din. Parang gano'n no, yung mindset nila mga kasembreros. So which is definitely kapag tayo ng mga magulang, tayo ng mga matatanda, hindi naturuan ng tama yung mga bata sa proper na ganitong uri ng ligawan or pag-aasawa, kung hindi nila ginagalang, ay kawawa yung mga susunod na generation. Kasi kung susundin nila yung ganon na nakita nila sa mga vloggers na sa mga artista na ganon yung pwede pala na after 3 years pag hindi kami compatible maghihiwalay. So gagayahin din nila. So ang kawawa doon talaga is unang-una mag-suffer yung spiritual aspect kasi hindi yun ang no, galit na galit ang Diyos mga kasus kapag gano'n, no? Nagiging trial and error, marami pang artista na lalaki, no? Hindi naman lahat ay nagiging womanizer, no? Kumbaga pa parang tikiman na lang, tapos after 1 year, 2 years, maghihiwalay din. So maghahanap ng mga bagong kalaguyo, ng mga bagong jowa. So ayun, nagiging bad example talaga mga kasombrero. So may mga ilan na mga artista, mga influencers or vloggers na talagang ginagalang naman mga kasombrero talaga, no? Kasi nga dahil sa kanilang mga magandang imahe, pero marami rin talaga ang bad examples mga customers when it comes to courtship. So yun, no? Naipasok ko yun mga customers because ang pag-uusapan natin about adultery mga kasembreros. So the verse presents a beautiful perspective on love and intimacy within the bounds of marriage. So kasal mga kasembreros it describes the wife in metaphorical terms, comparing her to a loving hind or dear mga kasembreros in a gracious dome, emphasizing her beauty and grace. So yung doe po ay female deer mga kasembreros. So these terms suggest tenderness, gentleness, and affection, which are essential components of a loving relationship. The imagery evokes a sense of warmth and closeness which should characterize a marriage. So yung kasal, no? Ang kasal dapat ganoon siya, no? Nakasentro sa pag-ibig talaga mga kasembreros. Bakit mo siya papapakasal? Kasi nga mahal mo siya, no? Hindi mo gagawing trial and error mga kasos, di ba? So si Moira de la Torre, no? Talagang din, no? Nakakalungkot din yung kanyang marriage life kasi naghiwalay sila mga kasomero si Jason. Pero yun nga, no? Additionally, the verse encourages couples to find joy in each other consistently. Let her breast satisfy thee at all times relates to not just physical intimacy but also emotional fulfillment. It underscores the importance of cherishing and valuing one another. So yun siya mga kasembreros, no? Ito ay sa verse na ito ay pinopoint out ni Haring Solomon na yung maging asawa na babae mga kasembreros dapat maging loving, no? Maging caring, maging gentle, maging affectionate, maging tender mga kasembreros na kung paano uwi at saka nagpapatagal sa isang relasyon mga kasembreros. So kasi yan parang pag nawala na yung love, dito nawawala na rin yung affection, nawawala yung care, yung concern and so on, which is parang no yun yung kasi yung parang takbo
mag-asawa talaga sa una, loving-loving pa, no, pagka after 2 years, after 3 years na magkasama sa isang bahay, na parang nag-iiba, no? After 10 years, nag-iiba, nawawala na yung pagiging sweet-sweet sa bawat isa, mga kasembreros. So, nevertheless, ang gusto ng Diyos ay maging tender at loving pa rin, no, ang mag-asawa, mga kasembreros. While there may be challenges in mundane moments, the verse urges couples to be captivated by one another's love. It speaks to the significance of nurturing love regularly rather than taking it for granted. So, yung sekreto talaga dito ay maging sentro si Lord, mga kasama. Kasi kapag hindi sentro ang Diyos, kasi nga God is love, kapag hindi sentro ang Diyos, mga kasambrers, ay hindi na magiging sentro ang pag-ibig sa bawat isa. Kasi nga, kung nakadepende lang kasi yung love mo sa iyong lalaking partner or sa babaeng partner, kapag sa inyong dalawa lang nagre-revolve yung love, mga kasembreros, kapag nawala na yung love niyong dalawa, saan kayo sasalok? Saan kayo manghihingi? Saan kayo kukuha ng source? So kung wala si Lord sa gitna ninyo, pero kapag nawala si Lord, kapag nandyan si Lord sa gitna ninyo, maubusan ka man ng love sa lalaki mong partner o sa babae mong partner, kung kayo pareho maubusan ng love at care sa bawat isa, ay makakasalo kayo, no, ng pag-ibig, ng care, ng concern, ng tenderness at affection sa Panginoon, mga kasambreros. Kung kaya dapat nasa sentro parati si Lord, mga kasambreros. Partners should cultivate an atmosphere that allows for emotional and physical closeness, regularly affirming love through words of affection. Physical touch and shared experiences help maintain a strong bond. By doing this, we place our focus in building mutual satisfaction and joy in our marriage. So yun siya, mga kasembreros. Talagang nandun yung kasi pag loving kayo sa bawat isa, nandun na yung joy, nandun yung happiness, nandun yung contentment, nandun, hindi ka na maghahanap ng iba. Because may joy within your marriage, mga kasembreros, between you and your partner. So nagkakaroon ng fulfillment, nagkakaroon ng contentment, kung kaya hindi na siya maghahanap ng ibang kalaguyo. No? Sa final thought natin, as we reflect on Proverbs chapter 5 verse 19, we recognize the beauty of committed love and intimacy. Love should not fade, nor should we lose the spark but that once was. Each day presents us with new opportunities to express our affection and care. By fostering intimacy, we not only contribute to personal fulfillment, but also honor the partnership we share. May this verse inspire us to build a vibrant and loving marriage where we actively choose to celebrate and cherish one another. So, hindi lamang sa mag-asawa, sa buong pamilya na siya as a whole, mga kasembreros. Kasi, kung yung magulang mo loving, yung mga anak ay ganon din po, mga kasembreros. So kasi nga may ripple effect, may domino effect, mga kasembreros, ang parents talaga. Kung makita nila na nag-aaway ang nanay at tatay, so most of the time or tendency niyan ay yung mga anak ganon din, parang hati yung kanilang isipan, kay mama ba ako, kay papa kakampi. Kay papa ba ako, kay mama kakampi. So ganon siya, mga kasembreros. Talagang yung magulang talaga, sila yung unang teachers, unang examples ng mga bata, mga kasembreros, sa tinitingnan na role models sa loob ng tahanan. Alright, sinama po sa ating Word of God, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and loving, at saka caring, at saka tenderness, mga kasembreros, at care and concern sa loob ng tahanan, especially sa mag-asawa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit, the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.